Ngayong umaga ay sabi ng Biblia, ipinapakita ng Biblia kung sino talaga ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Sino ba talaga ang tunay na naglilingkod at mga hindi? Kasi dito, makikita natin dito yung paglapastangan ng mga tao sa Diyos. Mga paglapastangan ng mga tao, sinasabi nila, Panginoon, hindi na kami maglilingkod sa inyo sapagkat kung sino ang mga palalo, siya pang yung pinagpapala. Yung mga palalo, mga gumagawa ng masama, siya pang nakakaangat sa buhay ng mga Kristiyano. Pero sabi ng Diyos, tingnan mo sa kanilang pamumuhay pagdating ng araw, tingnan mo kung sino talaga ang tunay na naglilingkod at mga hindi naglilingkod. Ang mga Kristiyano, habang siya ay naglilingkod sa Diyos, ang kanyang buhay ay unti-unting pinapaganda ito ng ating Diyos. Unti-unti itong ibinabangon sa kahirapan at pinapaganda. Kaya nga sa inyong mga prayer, huwag na ninyong babanggitin ang mga sa mga problema ninyo. Kasi ang Diyos, sabi niya dito, mamumuli ninyong makikilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang taong naglilingkod sa atin at hindi naglilingkod, doon mo makikita ang pagkakaiba. Ang mga past is past. Huwag ninyong babanggitin, Panginoon, ng mga problema namin. Nasa mga prayer. Kasi ang Diyos, ang siyang nag-susolve na nito sa atin. Ang Diyos ay tayo ay handang maglingkod. Ang Diyos naman ay sagot kayo ng ating Panginoon. Kapag pinaglingkuran ninyo ang Diyos, sagot kayo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Minsan masyado tayong natutrubolites doon sa ating mga buhay. Nasabi natin, wala, paano kaya kami? Hindi, ang pinaglilingkuran, ang iyong pinagtatrabahuhan, ay Diyos na makapangyarihan. Hindi mo ba alam yun, na ang ating pinagtatrabahuhan ay Diyos na makapangyarihan? Ba't lagi ka ng worry? Paano kaya? May Diyos na siya ang gumagawa ng paraan. In my God shall supply all my needs. Lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. According to His riches, wealth so glorious in Christ Jesus. Hindi mo dapat sinasabi o hindi mo dapat hindi ka dapat nagdadoubt sa iyong pananampalataya. Ang Diyos ay mabuti at ang Diyos, sabi niya dito, muli ninyo makikita ng dalawa niyong mata. Kung sino ang mga tunay na naglilingkod sa Diyos, yun ang pinagpapala. Yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon at tinatalikuran niya ang Diyos, ay doon siyang mabubulit sa kahirapan. Paghihirap ng buhay dito sa mundong ito, kasi tinalikuran ninyo ang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa. Kaya dapat sa ating mga Kristiyano, lalo na sa ating mga nagdadala ng salita ng Diyos, mag-ingat tayo sa ating mga kasama, sa ating buhay. Kasi baka mamaya, makapasok kayo sa hindi magagandang buhay. Yung ating mga ibang mga kapatid ninyo, ay hindi nag-iingat, ayan, nakapasok sa hindi magandang bagay. Kaya, naway maintindihan ninyo na sabi ng Panginoon dito, tingnan ninyo, piliin ninyo kung sino ang dapat ninyong makaibigan at makasama sa buhay. Alam niyo naman na ang ganitong mga tao ay hindi yan bagay sa mga Kristiyano. Yan ay nilikha ng mga evil spirit na lumikha dyan para yan ay sumuway sa Diyos. Tapos yan pa ang magiging kasama mo. Unfair yan, mali po yan. Yan ay sinasabi ng Roma chapter 1 verse 26 to 28. Itong mga tao ito ay dapat nating ilagaan sapagkat ito ay mayroong mga ayaw makinig ng mga Kristiyano. Siya ay isang dating nag-aaral ng pastor, hindi siya pastora, hindi siya nakikinig. Kaya nakapasok siya sa hindi maganda. At hindi na siya makalis kasi yung demonyo kasi ay nasa hangin niya.
pag ikaw ay lagi mong iniisip ang masama, bubulungan ka niyan. Kaya dapat, lagi kaya nga, ang Panginoong Hesus, ang kanyang pangalan ay sabi niya, my name is authority to the power of God. Yung pangalan ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan nito. At ito ay authorized sa lahat. Kaya sabi ng Panginoon dito, muli ninyong makikita kung sino ang mga tunay na naglilingkod at mga hindi. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, tandaan nyo, hindi ito sayang. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya kasi kung minsan, mahirap pang magtiwala sa Diyos. Mahirap magtiwala sapagkat hindi naman natin siya nakita. Amen. Hindi natin nakita ang Panginoon, pero naranasan natin sa ating mga buhay. Kaya, huwag kayong mag-doubt sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay sambay natin at paglingkuran sapagkat ang Diyos naman ang bahala sa ating mga pangangailangan. Huwag kayong mga problema. Ang Diyos ang bahala sa ating pangangailangan. Muli ay makikita natin ang mga taong naglilingkod at mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Diyan makikita yan ay nagmula sa Malakias chapter 3 verse 18 na dito pinapatunayan ng Diyos na ang mga naglilingkod sa Kanya, ito ay magiging maayos na kanyang buhay. Kung hindi na, kaya tama yung ating ginagawa na paglingkuran ng Diyos sapagkat siya lamang ang magbibigay ng ating mga kailangan spiritual, kailangan physical o ang lahat. Sabi nga, and my God, ang aking Diyos, sabi niya, shall supply all your needs. Lahat ng kailangan ko ibibigay ng Diyos. Kaya, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Don't you worry about that. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat may Diyos na makapangyarihan na magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Ano man ito, spiritual man ito, physical man ito, material man ito, ang Diyos ang magbibigay sa atin sapagkat tayo ay naglilingkod sa tunay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Gusto kong tapusin ito, makikita ninyo kung sino talaga ang mga naglilingkod sa Kanya. Yung mga naglilingkod sa Kanya ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon sapagkat siya ay naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Purihin natin ang Panginoon.